Hello. Amen. Have you enjoyed worshiping the Lord? Say amen. Amen. Okay, all eyes here. Before we continue in prayer, I'm going to show you this. How do you call this in English? Room. Half room. Coconut heart room. What is sleeping? Okay. Before anything else, because I think this is the right time to give you the exact emphasis of what we are going to do today. The message is short, but please bear with me. If you see the very introduction of the message of this service, Sister Hannah have called every family, every member of the family. Bawat tingting ay nagre-represent ng pamilya. Okay? Ito si Joshua, ito si Johanna, ito si Juan. Okay, as a family, as a church. Pag dadalawa lang po yung, if there are only two members of the family will going to work, mahirap. Diba? Mahirap. Yeah. And it is not even possible to do that. But when everyone we join together, if we are binded, if we will be binded in the love of God, marami tayong magagawa. Ikaw ito, si Sister Lingling ito, si Juan ito, pag if we bind together, okay, we will be, I will go direct to the message, baka tutulungan niyo ako eh. Yeah. Some said, 8 or, will speak 1,000 words. This is the central message. Do you know the advantage of being united, and if we are united in many things? Number one, our testimony. So we will be binded. Should be binded by the love of God. Are you with me? If we are binded by the love of God, and then when there is unity in the church, in the family, takot di maramitan, maraming magagawa. Magagawa natin ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay dito sa mundo. Before I'm going to start the message, I'm going to tell you today that you may not have received any Valentine's card or flowers, special flower for you, for me, whatever. I'm going to tell you today, if you accept it and the love of God is within your heart, everything is yours. Tayo lang yung pinakamagaling at magaling at pinakamasayang tao dito sa mundo. Palapakan po natin ang Panginoon. So just sing and look at how our musicians play. When someone plays in the key of C, key of D, key of B flat, whatever, when you hear the voice, what is the sound that's coming in? Hindi maganda. Okay, but when there is unity among them, then it is very we can see the great impact. Father in heaven, we bless you. Open our heart, that we may feel your love today, everyone. Open our spiritual eyes that we can see you. Guide us, O Lord, and help us to understand your wisdom, because we cannot do anything without you. Kung meron man dito, Panginoon, ang pumunta sa amin na naghahanap ng iyong pag-ibig, sana ikaw ay masusumpungan nila. Kung meron man sa amin ay
ba, pinangalan mo, I am the God who healeth thee. Dinideklara namin ang iyong ang iyong kagalingan sa bawat isa sa amin. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus we pray. Amen. The message given, actually I have gone through with this topic with the book of Ephesians. And if we look at the blueprint of the Ephesians, we can see that there are only 4 chapters in the book of Ephesians, or Philippians. Philippians, as it sounds like killing pigs. It talks about, it is 14 times or 16 times in this chapter that the concept of being rejoicing and about joy is expressed 16 times. That's why chapter 1 speaks about joy in suffering, chapter 2 speaks about serving, chapter 3 speaks about believing, and chapter 4 speaks about joy in giving. Now, we can see that nakakapagtaka mga kaibigan dahil if we look at that when this book is written, it is 61 after Jesus Christ dead or died dead, AD, after death, from Rome during Paul's imprisonment. So si Pablo ay nasa bilangguan nung sumusulat siya. Kung ikaw ay nasa bilangguan, nakakapagsulat ka ba ba sa patungkol sa joy, kaligayahan? Diba? It's very exciting to know because even the key verse of Philippians 4:4, if you still remember, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Oh, see? Kung titignan mo puro joy. Kasi Tagalog joy? Puro kagalakan. Iba yung kasiyahan at kagalakan. No? The purpose of the Apostle Paul, why he wrote them a letter to the Macedonian church, is to thank them for the gift they had sent Paul and to strengthen all the believers there by showing them that, look at this, joy or true joy comes from Jesus Christ alone. Ang totoong kaligayahan, kaligayahan kasi ay nagkaroon lamang sa Diyos. Why? Because magkaiba yung joy at saka happiness. Happiness, sumweldo ka ngayon. Let's say na-receive mo yung 13-month pay. Wow, bonus. Iisip mo, ang gana to eh. hindi may drawing ang iyong kaligayahan, tama? Pag mo ba nun, nakareceive kayo ng bonus o 13-month pay. Imagine mo, ilan ang ibuwanan mo sa sarili? 3-8 o 5? Joke lang yan. Binigyan ka ng amo mo ng additional ng New Year, another one. Ang iyong ngiti ay aabot dito. Sino ba naman ang hindi ngiti? Bigla mong nagasto. O yung kalahati doon mawala mo. Yung kaligayahan na yun ay bigla mong nabaliktad. Ibig sabihin, ang kaligayahan ay nakasalalay sa mga material na bagay. Pero ang sulat ni Pablo patungo sa mga Macedonian, sa Macedonian Church, pinapakita dito na ang lahat ng mga bagay ay nanggagaling sa Diyos, nagbibigay ito ng tunay na kagalakan. Amen. Ano yan? Ang aking kagalakan sa aking puso. Bakit? Kahit wala ka gaanong pera, kahit wala ka gaanong bonus, nagkakangiti ka. Meron kang inner joy. Ito ay hindi na ibibigay ng mga material na bagay. Mga kaibigan ko, dinanggagaling lamang sa Diyos. Palakpakan ko natin ang Panginoon. Wala pa tayo sa introduction. So, it's all about the book of Philippians. Philippians. So, Philippians is Paul's joy letter. The Macedonian, actually, the church of the Macedonian, if we will try to look at, had been a great encouragement to Paul.
The Corinthian believers had enjoyed a very special relationship with Paul. So, he wrote them a personal expression of his love. At least meron tayong love and affection. Okay? So, again, key verse. Kahit pa paano meron tayong may iwan sa ating mga puso. Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. At least meron tayong may more reverse. Because today I'm going to ask you, marami yung church, nakita natin ang dami ng apostle. How did they celebrate the Valentine's Day? Actually, alam naman natin that Valentine's Day, even Christmas Day, the 25th, is not actually, there is a big arguments on this. Should the Christian celebrate Christmas or should the Christian celebrate Valentine's Day or whatever? Huwag mo naman kayo mag-alala dahil here, we are trying to impose and deliver it to you about the biblical concept of the heart, the nature of the heart, kung gaano kalaki ang puso hindi natin kinukuha yung arguments na ito'y pinumpisahan ng mga pagano lamang. So, we are biblical today. So, nandiyan po kayo, sabihin ng amen. Kumanda ka na, brother Alba. Okay? So, ito lang naman ito. Okay. So, again, dahil iba ito, kung nakita nyo, merong nakapost sa mga kaibigan natin sa mga church doon sa Pilipinas, ang ginawa nila is renewing vow or vow again. Vow again. Kanya-kanyang celebration. Kami naman dito, tayo naman dito ay bagong-bago yung ginawa ni Sister Hamlet. I've been through with entire of my life. Ngayon ko lang na nakita yung ganitong style. It is very unique and very special. Special tayo na. Iba naman. Ang importante, hindi nawawala yung pinag-usapan natin yung heart, yung puso. Amen? Okay, let's proceed. So, ladies and gentlemen, ang ating tema, natagal ko pinag-aralan to is bind in one accord. Yung past tense pala ng bind, hindi pala binded. Heck, you try to search or hindi pala bound, wala. Kaya mali yung binded, huwag kayong mag-alala, hindi naman ganong, naiintindihan naman ng Lord John. So, nung sabihin natin ang temang ito, binded by what? One accord, something like that. Yung accord, yung accord pala doon ay iba ang meaning. Kaya yung kanta kanina nga, bind us together with cord that cannot be broken. Yung pinag-usapan cord doon, yung tali na ganito. So, proceed. I consulted this dictionary, and the binder is to tie. Hindi to tie or fasten. Ilocano, galutaw. To tie or fasten para magkaroon ng seguridad or secure something or someone. So, pwedeng bagay, pwedeng tao. Pwedeng something or someone. Tama? Okay, bind us. So, today, I'm not going to share to you direct to husband and wife. I choose to have a central message about the family. Now, why Apostle Paul talks about? Because of two. Huwag muna, itago mo na yan, baka hindi sila nakikinig. Okay. I'm just wondering why Apostle Paul, the very key of this verse, ladies and gentlemen, is family unity about love. At makikita po natin na doon ay nandun yung tatlo, love and unity. So, importante yung unity.
Kailangan mo ipag-unite yung mga anak natin. So today, my dear brother and sister, I'm going to share to you, promise 15 minutes, to share to you about family. Can we say family? Family. So it includes husband and wife and their children. Okay? So iba-iba naman ito. Kung hindi makipag-unite yung anak mo, at walang pagkakaisa sa bahay, di ba? Hindi magandang tingnan. Walang unity, parang instrumento. Iba yung tinutugtog mo, kaya iba yung timpla ng bas. Hindi maganda sa ating paningin o pandinig. Ngayon, mga kaibigan, merong pakita pa natin yung accord. So, accord in noun position is an official agreement. So we agree together. So the church should be nagkakaisa sa pag-ibig, nag-unite. Kasi kung kanya-kanya, hindi tayo nagkakaintindihan, we have many reasons to dispute and to disagree. Panlasa ko na nga lang, iba sa iyo. Kaya kung natamnay, medyo napagdadbasit ka niya. Kung minsan ang gusto natin, dapat mas maraming sauce. Ako, konti lang, tama? Dito, okay sa kanila. Ito ang iba. We have many things to argue with. Hindi tama. Kahit sa bahay. May 3 kang anak, 2 kang anak, iba yung timpla nila. Perfect na sa'yo. Wow. Delicious. Dumating mga anak, ayaw nila yung mo. So, maraming bagay ang pwede tayong mag-disagree. But we need to learn to agree to what we've been agreeing. Kaya napakagandang message ito, the central message of this occasion is all about unity and love and discord. Now, accord. Now, this official agreement. So, pwede natin baguhin dalawang klase ng accord. Iba yung accord, this official agreement, and cord. Bind us together, it refers to the cord. It's a cord that cannot be broken. Ito ang pag-usapan natin. Ito yung cord, ito yung tali, to tie, to fasten. It's only the love of God, it's only the love of Jesus that cannot be broken, ladies and gentlemen. Number 1, or before that, the title of the message, subtitle, because our theme is binded in one cord. Now, I'm going to talk to you about having peace in the family. How do you rate that? Say amen? Amen. Ang magkaroon ng katahimikan sa loob ng pamilya. Now, how? Why? Iba ang kulay mo, iba ang gusto ko, iba ang gusto ng mga bata, iba-iba ang gusto. Ito ang gusto ni church leader, iba sa'yo. Meron talaga tayong dispute, disagreement at mga rason na tayo mag-away-away. Now, i-expose na natin yung mga ilang bagay. Yung roots, papunta tayo yung roots, mga ugat ng mga family at iba-ibang iba. Roots of family conflict. Okay? Again, conflicts is normal, tama? Maging sa mag-asawa, maging sa ibang pamilya, pagpipinsan, nag-aaway, barilan, suntukan, normal lang yun yung talagang hindi kayo nagka-agree. Na magandang tingnan nito, ngayon. Ano yung mga common? Kung sa school lang ito, talagang papatayin kayo eh. Ano yung mga common na ugat ng away o conflicts? Number 1, magbigay namin ng number 1. Childhood battles. Lala kayo ganyan. Matanda na tayo pero ungkat, karga-karga niyo pa yung mga batang pinag-aawayan ninyo. Quarrels, competition, jealousy. Habang lumalaki kayo, nandun yung jealousy. Meron akong nakitang post nila sa Facebook, sabi nila, the jealousy daw ay 4
bakal nga narigat nga agasan. Tama? Ang pagseselos daw ay isang sakit na walang gamot. Diyan sa drugstore, walang gamot ng jealousy. Hindi ko sa Tama? Yan ay isa sa mga hindi nawawala, karga-karga. Ngayon, simple lang. 2 minutes each. 2 minutes each. So, nung hindi pa tayo mature, sabihin nga na natin, hindi pa pasto ang pag-iisip. Normal lang yan. Mag-aapakan, nagsusuntukan yung magkapatid. Medyo okay pa yun. Ngayon, at medyo wasto na ang pag-iisip. Makipag-ayos ka na. Kung kailangan kang magpakumbaba, magpakumbaba ka. Amen? So, learn to forget. Sabi doon sa Philippians 3:13, brother and sister, I do not consider myself to have taken hold of it. But one thing I do, sabi ni Pablo, forgetting what is behind and reaching forward to what is ahead. Habang tumatanda na tayo, dapat nawawala na rin yun. Ngayon, nauubos ng kaibigan. Yung mga dating barkada mo, nagkahiwalay na kayo, nagpunta sa college, nagpunta sa university. Nauubos na, hindi nauubos na talaga yung parang naiwanan ka na yung dahil sa decision ng buhay na ito. Ang naiwan ay kapatid mo na lamang. Ba't hindi ka para magkipag-ayos para masaya-masaya? So the solution to resolve the problem, forget and forget. Number 2, husband and wife issue. Hindi na ako magtatanong. Siguro lahat kayo tatayo mag-siresa ng kanya-kanyang. Ano ang mga common na pinag-aawayan ng mag-asawa? Money. No openness, whatever. Okay? Karamihan, husband and wife issue. Ito yung promisang sa hindi ko sinasabing normal, but sometimes it happens. May mga nagtaksil, may mga nagtaksi, may mga nangibang ano tawag na yun? Nangapit bahay. Okay. Pwede namang masolusyon. So, ang problema, walang nagpapakumbaba. Ngayon, habang lumalaki ang issue at masigod ka habang lumalaki ang issue, mas malaki ang damage. Ang nagiging problema, kumakampi na yung mga anak. Yung tatay, kumampi yung anak ng babae. Meron kami kakilala. Meron ninong namin taga-Quirino. Si Sister Nora, kilala, narinig niya yung istorya niya. Yung umuwi doon, not to mention, para sa kanilang privacy naman yun. Yung babae, talaga namang active dito sa church. Active dito sa UK, sa Kilford. Sa Kilford Church. Pumunta sila sa bahay, ilang beses na silang nagpapa-advise. Ninang, pakinggan mo yung side ni Ninong, ganito. Mamaya narinig na lang namin na yung ninang namin, pinaghiwalay niya yung kanyang mga anak. Yung panganay na anak, yung lalaki kasi bunsong anak nandito, yung panganay na anak nagkasawa. I think vice mayor, anak pa ng vice mayor yung napangasawa ng babae. Pinaghiwalay daw niya. So yung babae ngayon, kasi meron silang problema mag-asawa ni Ninong, nakikampi doon sa umiinom namin. Grabe ang bubugang. Nakapundar sila na napakagandang bahay. Sabihin ko sa inyo, talaga naman tayo. Ang ganda ng trabaho nila, nagbabantay lang ng bahay. Nagpapart-time pa sa labas. Noon parang 2.5, 3.5 ang nila, tapos ang daming
Ngayon, ang pinapakita ko dito, pagka-away ng mag-asawa, away ng mga mag-asawa, walang hindi dapat nakikita sa mga bata. So dapat dumidistansya din ng mga anak malalaki na sila. That is number 2, root of conflict. Number 3, religious or political. Palibhasa tayo, or naging naka-memorize lang tayo ng John 3:16, John 1:9, parang ang gagaling-galing na natin. Okay lang kung meron kang relatives na bumisita ng parang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Pero ang problema dito, di ba kasi, yung isa ay na-convert sa Batista, yung isa narito Roman Catholic. Mag-learn tayo how to respect. Alam niyo po ba na ang isa sa mga senyales ng maturity ay yung handa ka i-respeto yung kanyang paniniwala. Yes. Hindi agad yung, sabatista kayo, mapukurang ka doon sa impyerno. Ang bilis-bilis mo hindi ka nakawi. Tama? Baka mas magaling ba sila sa Bible? Mas magaling ba sila sa Bible? So, political or religious, we need to learn to respect. Ano man yung side nila, ano man yung kinatatayuan nila. Ang lesson natin doon sa Bible study noong last Friday is we are called to one, salt the earth and light the world. Kumusta yung mga magsasalita natin? Bugbog ka ng bugbog, tapos akala mo magaling ka na sa Biblia. Kung minsan, itama natin, ilugar natin. Ito yung pag alam mo hindi pa saved, nakaka-check ka, fine. Pero yung halika dito, mag-debate tayo, debate kita. Nawawala yung respect sa akin, ganoon din sa politics. Meron akong kinatrabaho na siya ay former administrator. Ako naman ay hindi ako nagbubuto. Sabi ko sa kanya, ganito. Nasa gitna ako. Galit na galit. Bangag daw. Bumagod daw. Ako ano yung ibig sabihin? Kung si Lenny ang sinusuportaran mo, sa kalino ako, we need to respect each other. Tama? Ilagay natin ang pagkalan. Kaya nagkakaroon ng conflict. Paghihiwalay. Dahil hindi tayo marunong maglagay ng respeto. Maging sa religion, usaping religion, at usaping politikal, dapat naka-timing. We know, di mo na tayo nasa tamang lugar. Palakpakan mo natin. Samson 4, parang madali. Meron pala akong babasahin doon, meron tayong verse, dapat doon, 1 Corinthians 8:9. Be careful, however, that the exercise of your rights does not become a stumbling block to it. Number 4. Money, property, inheritance. Amin kayo pagkakangin. Bumi kami ng December. Sabi ng bunso kong kapatid, yung bunso namin kapatid, di ba namatay ang mother namin, sabi niya, ang bait-bait, talagang yung magulang natin, kasi nauna na yung tatay ko, 39 years old, parang siya, maagang kumanaw. So, my mother died only last December 9, nang umuwi ako. Yun sabi ng kapatid ko, dahil meron kami pangalan, apat na kapatid. Si Benny, si Maribig, si James, at saka meron pa siyang mother, yung parang binahin namin yung mother namin. Sabi ng mga kapatid ko, ang ganda nung ginawa ng nanay, dahil nanay namin, dahil bago siya pumanaw, dinimbingay ng proportion at tamang-tamang natin.
Ang message dito, hindi ko pinapagalitan. Ang problema na naman wala naman paulit ngayon na. So at least at the point. The main point of this is parents should fair. Dapat ang mga magulang fair, di ba? Di ba may batas na kahit pinadak mo, sumama sa pangalan nyo, ay meron din siyang karapatan sa inheritance. Nangyayari din kasi yung baliwig-wig yung mga anak mo. Hindi nila alam kung paano respeto o respeto. Di yaya yung yaya siya yung magaling magkalapit sa lola. Di mo na doon. Binibigay na lang yung portion, ibang portion doon sa yaya o sa yung mabuting tao. Kaya yung mga anak dapat magiging mabuti rin sila kasi mandaming reason kung bakit nag-aayaw kang bigyan. So, the main point is parents should be fair. Dapat maayos ang dapat nabintas sila nagbingay mo, pinairan. Siyempre, ating man ang babae. Laki ito. Ay, laki. Amen? Si Abraham, mga kapatid, alam po natin ang kwento ni Abraham. The Abraham Genesis 25, 5 and 6. Abraham gave all his possessions to Isaac. Binigay niya ang possession, napakaganda. Pero ang sumunod na henerasyon si Isaac. Alam natin ang kwento nung nakaraan. Di ba malaki ang dispute? Dahil yung birthright dapat mapunta kay Jacob. Dinisip nila si Jacob. Nagkakampi sila ng mag-ina. Dahil ang amang si Isaac ay matanda na hindi na siya nakakita. Dinisip nila. Mga kaibigan. So, we can see that even yeah, 22, 21. Ito, tingnan ninyo Genesis 27 and 41 sa Tagalog, namuhi si Esau. Namuhi means nag-jealous, umapal. Namuhi si Esau kay Jacob pagkat ito ang binasbasan ang kanyang ama. Ito naman kasi kwento ito, pag nakikita mo, si Isaac naman, may favoritism. Tama? Paborito. Hindi na iwasan niya, minsan meron ng paborito. Siya ang paborito ng ama. Pero ang pinag-usapan natin ng nakaraan, yung birthright. Yung birthright. Okay? Kaya ganito ang binuo niya sa kanyang isipan. Pagkamatay ng aking ama, at ito'y hindi magtatagal, papatayin ko sa Jacob. Kikita niyo yung dispute, makikita niyo yung damage na pwedeng ibuga dahil sa jealousy. Ito naman si Uncle Isaac, talaga naman lantad na kanyang paborito dahil nagkukunga, makaya sa kanyang pagtatrabaho, whatever is that. Ang point dito mga kaibigan, sabi niya sa James 3:1, ang mga magulang, sana huwag kayong maging favoritism. Tama? So, kung yung message, ang pagtitipon na ito is all about family. Number 5, tapos na. Domineering people. When we say domineering, from the root word, dominate, control. Sobrang dominante. It's either mga magulang, mga kapatid, kamag-anak, malagit yung kadinga at panganay, na dahil panganay, yung susunod na anak, 12 na yung panganay, 2 year old, okay lang yun. Okay lang yun dahil siya ang may alam, siya ang nagtuturo, siya ang nagkagay. Pero pag tumanda-tanda na tayo, siguro yung susunod sa iyo ay nakatapos na ng engineer o ikaw, mas matanda ka na pero kailangan, baka mas marami na rin alam yung ating yung kapatid mo. Yung gusto namin, kuya, si Ina, nagpapa-advise dahil it's
all about money issue. Hospital ni makunam. Okay lang yun. Siyempre, magpapantay sa akin. Pero yung mga ibang issue, dahil nakita kong gifted yung kapatid ko doon, bahala na kayo dyan. Yung mga pinagtitiwalaan, bahala na kayo dyan. So, okay lang. Pagka medyo matanda ka na, bata-bata kayo susunod, okay lang yun. Pero, ang kinasabi natin dito ay, alam niyo may kultura sa Pilipinas na parang gano'n. Yung panganay ang sinusunod. Panganay na susunod. Ito ang kainin mo. Huwag masyadong damihan. Ito ang dapat na. Make up mo, color, bagay mo yan. So, ito dapat. Ito dapat ang isunod mo. Tama? Alam mo, may nagsasabi, gano'n yung asawa ko. Control, domineering, nakakairita. Okay? Sa unang panahon, di garden. Alam natin, ang Diyos ang nagsabi, pwede niyong kainin lahat ng klaseng prutas, maliban dito sa prutas na ito. This is the knowledge of good and evil. Hindi niya sinabing, babantayan ko kayo. Pagpakima, dati gala dito. No. God has given them free will. Nandyan yung kautosan, nandyan yung kautosan, pero nasa sa kanila pa rin kung gagawin nila. Tama? Kaya, sinasabi natin, actually, yung panahon ni Jesus, ang kanyang main teaching at dinalang tuturuan ay to set the people free. Ang isa sa mga most oppressive system during Jesus' time was family system. Okay? Alam niyo po ba na isa sa mga kwento na doon sa Matthew 8:21-22, sabi doon, yung conversation, ito yung panahon na namimili at agad-ala ni Apo ti alain ng sumulot kanya. Would you come with me, Peter? Ibatin ka lang ba mo may kanya, sulutan na. One day, nakasalmuhan niya ito, namatayan. At sabi niya sa kanya, Lord, mabalik ba ang subli ang nagsutintiwan? Matthew 18:15-17, sabi dito, okay. Second to na sa tayo. Nandiyan ba kayo sa amen? Amen! We need to be biblical. Okay? 8:21 and 22. Hindi ka magkasabi. It's all about the filial obligation, yung obligasyon na yung anak doon sa tatay niya. Kaya nung kinuha ni Jesus ang kanyang nire-report niya, come to me and when I'm going to make you a fisherman. Pero sabi niya, Panginoon, kung pwede ba na pwede bang yung itabon na Tagalogan? Itabon niyo bang kain? Pwede bang ilibing ko muna yung tatay ko? Okay? Look at the main issue here. Nire-record ni Jesus, come to me and I will make you fishermen. Panginoon, yung bangkay nandun pa Tatay ko This is what we call filial obligation. Diba? Meron tayong obligation. You have to respect. Nandiyan ba yung bangkay? Okay? Nandiyan ba yung bangkay? Filial is a filial obligation. Pero sabi ng Panginoon, can you imagine? Siguro ganito yung itsura ng ama na, yung anak na wala na lang siyang ibang sinusunod kundi ang ama. Tawag yun, lahat ng panahon niya ay sa ama.
Mga kaibigan, ito sinasabi natin filial obligation. Now, again, the Lord says, let the dead bury their dead. Posible na gano'n? How can the dead bury themselves? Hindi gumagamit si Jesus ng literal ito. Ang ibig sabihin noon ay prioritize. I-priority mo yung pagtawag mo sa'yo. Again, babalikan natin, Jesus time, teach about being set free. Ang huli, dito sa parting ito, yung tinawag naman ni Jesus yung mga bata, ano ang posisyon ng mga bata dito? Alam niyo, during Jesus time, children had no place in the society. Ini-ignore lang kasi bata, walang magagawa. Kaya minsan sa 18, 15 to 17, 18, 15 to 17, 17, dinadala ng ilang tao kay Jesus ang mga kanilang mga sanggol upang piliin, ipatong sa mga ito ang kanyang kamay. Nang makita ito ng mga alagad, pinagsabihan nila ang mga tao. Ngunit, tinawag ni Jesus ang mga alagad at sinabihan, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. So, from this point of time, makikita po natin na pati yung mga alagad, yung mga disciples, hinahadlangan nila yung mga bata para lalapit kay Jesus. Huwag niyo silang hadlangan. Importante ang mga yan, ang mga bata, ang magmamana sa kaharian ng Diyos. Amen? So, number 6, language and communication. Ito naman yung mga kantsawan, pagalingan, ang daming natatali sa ating mga salita, sa ating mga conversation. That's why Colossians 4:6 said, let your conversation be always full of praise, seasoned with salt, so that you may know to answer everyone. Kung minsan, kahit maganda yung sinasabi natin, kung iba naman ang pagka-deliver nito. So, when to tell others, it is very important always to be gracious in what we say. No matter how much sense the message makes, we lose our effectiveness if we are not courteous. Just as we like to be respected, we must respect others. We want to listen to what we have to say. Seasoned with salt means that what we say should be tasty and should encourage further dialogue. The last one, number 7, proximity and familiarity. Ito naman yung something ibig sabihin pag masyadong malapit, nagbubuhay ito ng conflict. In other words, kailangan may distansya din. Halimbawa, yung anak mo at nanay, sinasabihan privately yung anak sa kwarto. Pasok ka ng pasok, hindi ka lang gumatakot. Yung pang-aabuso, halimbawa yung nanay mo, nakapanganak ng mayor. Ladies and gentlemen, let's welcome the mayor of the town, dito at magbibigay siya ng speech. Kontrol mo yung anak mo. Pag bumaka nga dyan, kunyeng. Pakihila mo nga ito. Parang nagpapasikap ka na dahil tama. Nag-focus yun ng conflict. Tama? May kontrol na ganito. Meron mga anak na meron mga kakilalang bishop. Lahat ay nagsasabi, Bishop, kumusta? Bishop? O magsalita na si Bishop. Nagpapapansin naman yung nanay doon. Pedro, ano nga ilagay mo dito? Nasko. Parang magpa. Yan, show off. Show off ba yun? Tama doon? Ipakita niya sa buong ano. So, in conclusion, okay? It is very important to put distance. So again, family conflict. Yung sinasabi natin na arguments, hindi na iwasan yun.
mag-asawa, between husband and wife, between parents and children. Minsan nag-lecture ako ng the balance of life, love. Minsan ulitin natin ulit yun. Ang pinakasolusyon doon ay Christ. Parang balance, hindi sabihin pa rin. Yung rectangle ba yun, tapos sulok? Parehas na 150 cm, parehas na 150 inch, 150. Christ, parent, children. If the parent and children have right relationship with Christ, maganda rin ang buwan lahat. Pwede mong palitan. Family, business, and Christ. When the family have the right relationship to God, hindi lang yung puro business, wala nang pagpapahalaga sa buhay Kristiyano, hindi balance. So ang solusyon dito mga kaibigan, para ma-reduce yung sa reduce. Pag nakikita ka ng reduce speed, mga drivers, anong yung sabihin nun? Bawas speed, reduce speed, bawasan pag inayari mo sa kalugan mo. Otherwise, you will be bound or get into trouble. Tama? So to reduce, hindi ko naman sinasabing avoid. Kasi andyan yan. Lagi natin tatandaan, even authors have different ideas. Ibang idea, opinion ng author na ito. Iba yung sinasabi ni Calvin. Kaya sa mga gumawa ng New Testament, something like that. Hello, Brother Kevin, are you with me? Amen? Iba sa kanya. Iba yung pananaw niya. Iba yung presentation niya yung sinasabi natin. Post-millennial, pre-tribulation, post-tribulation, iba-iba ang ating pananaw at pagkakain. Ngayon, kailangan natin to be bind us together with one accord or with one cord. Ang cord na ito is picture, larawan ni Jesus. We may be failed in this life. Bumabagsak tayo, na-fail tayo, hindi natutuwa yung katrabaho mo, hindi natutuwa yung boss mo, hindi natutuwa yung asawa mo, at ano. Sabihin ko sa inyo, to reduce anumang conflict sa loob ng bahay, sa loob ng iglesia, kailangan ang malaking ay ang pag-ibig ng Diyos para pagpapalain. Kaya pinatugtog na rin na bind us together. Bind us together. That the cord cannot be broken. Dahil ito yung cord, tapos at nalakaran na mabuksan. Kung sa buksan ito, white itim. But the bind we are telling here is the love of God. When we are bind together, bind us together with love, malaki ang pwedeng gawin natin. Magiging effective tayo. To conclude with 133 verse 1 to 3, maalala niyo yun? Oh, how good it is. Oh, how good and pleasant it is when brother and sister dwell together in kanta yun. Tapos sa baba sabi niya, for there the Lord commands His Spirit. This is the product when the people in the church unite. This is the product when the people in the family, happy home. Ano ang tanda ng tingnan ako, pwede mo i-post. Ano ang promise ni Lord? For there the Lord commands His Spirit. Isa pa, ang gandang pakinggan. For there the Lord command His blessing. May pinangako ng Diyos na pagpapala. It's a blessing.
doon sa nagkakaisa mga anak niya. For there the Lord command His Spirit. So makita natin to complete David is in that unity is pleasant and precious. Unfortunately, mga kaibigan, unity does not absorb in the church, in the family, in our home, as it should be. People disagree and cause division. There are important issues in life. Some delight in causing tension, yung iba natutuwa sa mga pag-aaway sa mga iba. Unity is important because it makes the church a positive example to the world and helps others. There are other more, but again, it's simple. Let's bow down our head in prayer. Let's all stand up and I'm going to close down the prayer. Hallelujah, hallelujah. When we sing the song, join us together, join us together. Amen, hallelujah. Then after singing, you're going to pray for your family. Thank you, Lord. Let this song be our prayer. I don't know what's going on in your family. I don't know what's going on in your family and relatives back in the Philippines or wherever. Maybe there are misunderstanding. Why don't we pray with them or pray them? We will pray for our family. Hallelujah. Again, to resolve any conflict and issues, we need the love of God and to be binded by the cord that cannot be broken. Hallelujah. So you can sing while I pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. This one body, alone, united in the Spirit, let go forth, keep going forward. With His praises and Okay, when the singing is being sung, pwede natin kita sa ating mga kamay. Iari natin ang ating pamilya sa ating Panginoon. Inaali namin ang aming mga pamilya. Ano man yung mga conflict na pwede namin pinagdadaanan, ikaw mismo, Panginoon, alam mo, ikaw lamang ang nakakaalam, Panginoon. Kami lumalapit sa iyo sa oras na ito para itaas namin ang aming mga sitwasyon sa buhay. Kinataas ko ang bawat pamilya, Panginoon, na nagdito ngayon. Hindi ko alam kung ano mismo yung mga pinagdadaanan. Yung between mag-asawa, the husband, your wife. Panginoon, maging ang kanilang mga anak. So I pray for the family that you may bless them. Kung mayroon ng mga conflict na aming mga nagdadaanan, Panginoon, iba't ibang klase ng issues sa nakakaroon ng misunderstanding. Nagkakampi-kampihan hanggang mawala na yung tunay na kaligayahan kagalakan sa loob ng bahay, sa loob ng komunidad. Hallelujah. Tinataas namin, Panginoon, ang bawat pamilya,
ang aming mga anak. Sa oras na ito, hindi ko alam kung ano yung impact ng mensahe sa bawat isa. Pinadalangin ko, Panginoon, ng iyong patuloy na pangungusap sa bawat isa sa atin. Tuloy kang tumilos, ibigay mo ang iyong kalangit na kalulungan para magampanan namin ang aming mga dapat naming gampanan. The role of the father, the role of the mother, the role of the parent. Tulungan niyo po kami magkaroon ng nananaig yung respect sa bawat isa. Tulungan niyo po kami turuan na namin mga anak magiging respectful. Magkaroon ng disiplina na naaayon sa linya ng iyong mga kautosan. Bless mo ang bawat isa. Bless mo ang iyong salita na aming pinagbukulay-ulayan, Panginoon. Again, Lord, we thank you for all the blessings of life. Thank you for all the abundance of life that we can receive. Thank you for our job. Thank you for the good health. Panginoon, ulit, pinapanalangin namin yung mga may sakit, may karamdaman. I-embrace lang nila, yayakapin lang nila. Ikilala lang nila, Panginoon, na ikaw ang Diyos na may higin. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa aming buhay. Panginoon, salamat sa simpleng celebration na ito sa aming Valentine's Day or Heart Day, Panginoon. Ginadalangin namin na hindi lang sana February ang Heart Day, kundi ang aming mga puso ay maging everyday, yung puso na maramdaman namin ang umilig pa sa iyo, Panginoon. Hallelujah. We will not only be longing for your love in the month of February alone or only, but every day in our lives, we will be having a longing desire of you more and more. I declare na magkakaroon kami ng patuloy na malalim na magpapahalaga. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong malaking puso, Panginoon. Salamat sa iyong malaking pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. Dahil kahit kami naging makasalanan, kahit kami naging hindi naging obedient sa iyo, kinungkot mo, Panginoon. Binigay mo ang iyong kaisa-isang anak. Ibigay ang kanyang buhay hanggang sa mamatay, hanggang sa cross. Salamat sa dakilang pag-ibig, Panginoon. Thank you, O Lord. Thank you, God, for all the blessing of life that we have been to receive. Papatuloy po ang i-bless ang aming gawain sa amin. Bless mo ang bawat pamilya. Bless mo ang bawat isa individually. And may your kingdom come. May you continue to abide in us. We bless your name. We bless your name. We ask all these things in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Magandang araw.